Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos at ipahayag sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Naranasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na ihip ng hangin. Patunay lamang na kasama natin ang Diyos maging sa mga tahimik at di karaniwang karanasan. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Nagdadalamhati si San Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap kay Kristo, bagamat nakipagtipan ang Diyos sa kanila at itinuring sila bilang mga anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking bunhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at inituring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasalaot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog.
Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. At sa ating mga kapatid na nakasubaybay sa ating FB live streaming mula sa iba't ibang bansa at dito sa ating iba't ibang pulo ng bansang Pilipinas, ay binabati rin natin sila ng magandang umaga. Masama ang ating panahon dahil habagat at mayroong dalawang bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Subalit tayo ay naparito upang magsimba. Nang sa ganon ay makapagpahayag tayo muli ng ating mga pasasalamat sa Diyos sa maraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Kahit nakaranas tayo ng mga problema, hindi natatapos ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Patuloy na nararanasan natin ang iba't ibang uri at anyo ng kahirapan sa buhay. Subalit nakakasurvive tayo, no? Nakakaraos tayo kahit papano. Makakain pa rin tayo 3 beses sa isang araw. Patuloy na nakapagpapaaral tayo sa ating mga anak at mga apo. Kahit papano sa mga maliit nating karamdaman, tayo ay gumagaling. May mga solusyon sa mga problema na ating nakaharap sa buhay. Patuloy na nariyan ang ating pamilya. Malakas ang ating pangangatawan at higit sa lahat, buhay pa tayo. They are all blessings from God. Ang lahat ng mga ito ay biyaya mula sa Diyos. At karapat-dapat na ang Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Ganon din sa ating pagsimba, dala-dala natin ang ating makahilingan at mga panalangin. Tuloy-tuloy ang ating paglalakbay sa buhay na ito, na punong-puno ng pananalig at pag-asa na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mayroong Diyos ang sanlibutang ito na nagmamahal sa atin. Kaya tayo ay dumudulog at nananalig sa Kanya. Sinasabi natin ang ating mga problema, ibinabahagi natin sa Kanya ang ating mapinagdaanan sa buhay. Sinasabi natin ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan at tayo ay umaasa na sana tayo ay Kanyang pagbigyan. At kung ano man ang itong mga kahilingan para sa ating ikabubuti at para sa ating ikaliligtas, naway sa Kanyang takdang panahon ay Kanyang ipagkaloob at ibigay sa atin. Amen? Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Muli narinig natin ng Diyos na nagsasalita sa atin. At ang Kaniyang mga salita ay punong-puno ng pagpapalakas ng ating loob. At para bagang sinasabi sa atin, nakaranas ka ba ng bagyo sa iyong buhay? Huwag kang matakot. Narito lang ako. Hindi kita bibitawan.
Hindi kita iiwanan, hindi kita tatalikdan. Kung minsan, mga minamahal na kapatid, sa paghahanap natin sa Diyos, parang katulad kita kay Propeta Elias sa ating unang pagbasa. Hinahanap niya ang Diyos kasi ang kanyang buhay ay mayroong banta. Nais siyang patayin ni Reyna Jezebel. Hinahanap siya ng mga sundalo ni Reyna Jezebel. Kasi natalo nila si Reyna Jezebel at nais na patayin siya ng Reyna. Kaya pinaghahanap siya ng kaniyang mga sundalo. At si Elias ay hinahanap niya ang proteksyon ng Diyos. Kaya tumakbo siya papuntang bundok ng Horeb. Doon siya nagtago. Tapos iniintay niya na ang Diyos ay magpakita sa kanya. Hinahanap niya ang presensya ng Diyos na sana iligtas siya sa mga sundalo ni Reyna Jezebel. At naabutan siya ng magdamag doon sa bundok at nagpakita sa kanya ang Diyos. Una, sa pamagitan ng malakas na hangin at talagang nasira ang buong bundok at napudpod pati ang mga bato. Pero wala doon sa malakas na hangin ang Diyos. Pagkatapos ng malakas na hangin ay nagkaroon ng malakas na lindol. Subalit wala sa malakas na lindol ang Panginoon. Pagkatapos ay nagkaroon ng kidlat, wala rin sa kidlat ang Panginoon. At maya-maya'y may narinig siyang mahinahong salita. At sabi sa kanya ay pumunta siya sa pintuan ng yungib. At doon niya nasaksihan at naranasan ang presensya ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, kung minsan tayo rin ay katulad ni Propeta Elias, na hinahanap natin ang Diyos sa mga ekstraordinaryong mga pangyayari sa ating buhay. Subalit, sinasabi sa atin ng unang pagbasa na ang Diyos ay hindi lamang nagpapahayag ng kaniyang sarili sa mga ekstraordinaryong karanasan. Even in the ordinary days of our life, God reveals His love and goodness to us. Kahit sa mga mahinahon at mga simpleng karanasan natin sa buhay, ang Diyos ay patuloy na nagpapamalas ng kaniyang presensya. Di ba? Sa isang matamis na halik ng ating anak at yakap na mahigpit ng ating maliit na anak, ay maari nating maranasan ang presensya ng Diyos. Sa isang tapik ng ating kaibigan, dahil mayroon tayong naranasan na mabigat sa ating buhay at tinapik ang ating balikat ng ating matalik na kaibigan, maari nating maranasan ang presensya ng Diyos. Sa mahigpit na yakap ng ating ama at ina, dahil tayong anak ay mayroong pinagdaanan sa buhay, ay maari nating maranasan ang presensya ng Diyos. Sa matamis na salita ng ating kapitbahay, ay maari nating maranasan ang presensya ng Diyos. Huwag nating intayin na magkaroon ng isang malaking himala at saka tayo maniwala na nariyan ang Diyos kasama natin. Baka matapos lang yung ating buhay, hindi natin maranasan iyon. Dahil sabi ng ating unang pagbasa, kahit sa mahinahon
at simpleng pangyayari sa ating buhay ay ang Diyos ay nagpaparanas at nagpaparamdam ng kanyang sarili. At para bagang sinasabi niya sa atin, narito ako, hindi kita iniiwanan, ikaw ay aking minamahal. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus, pagkatapos nila pakainin ang mahigit 5,000 katao. So ma-imagine natin ang ating gospel. Katatapos lamang ng pagpapakain nila ng more than 5,000 na katao. Sigurado pagod na pagod sila. Tayo 60 lang yung busog puso natin na pinapakain natin. Pagkatapos natin silang pakainin, pagod na pagod tayo. How much more yung more than 5,000 na katao. Pagod na pagod sila. Tapos pinauna ni Jesus ang kanyang mga alagad na pumunta sa kabilang ibayo, pinasakay niya sa bangka. At habang si Jesus ay kanyang pinapauwi ang mga tao. Noong nakaalis sila, ano ang ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Noong pinaalis sila, siya ay pumunta sa isang burol. Ano ang ginawa niya sa burol? Siya ay nananalangin. Wow! What a beautiful image. What a beautiful reminder. Pagod ka ba? Pagod ka na ba sa buhay mo? Pagod ka na ba sa mga responsibilidad mo sa pamilya? Pagod ka ba sa inyong relationship na mag-asawa at magkakaibigan? Sa mga panahon na tayo ay nakakaranas ng pagod sa ating buhay, saan tayo pumupunta? At kanino tayo? Sino ang ating pinupuntahan? Kalimitan SM. Lakad tayo ng lakad, nagpapalamig tayo, pag-uwi natin sa bahay, feeling pa rin natin ay pagod. Ganun pa rin ang ating pakiramdam. Tapos kumain pa tayo, nadagdagan ang ating gastos. Nadagdagan ang ating isipin. Kaya ang ating ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na kapag tayo ay nakaranas ng kapaguran sa buhay, walang iba tayong dapat puntahan kundi ang ating Panginoon. Pray. Subalit kung minsan, iba yung tingin natin sa prayer. Mayroong ibang mga anak, sabihan na, anak, simba na tayo, gising ka na dyan. Ay, hindi. Matulog pa ako. Pagod na pagod ako. Pag nagsimba ako, parang dagdag pa ng pagod sa akin ang pagsisimba. Minsan, yayain tayo. Tayo na, mag-Biblia Rasal tayo. Biblia Rasal na naman. Para bagang ang Biblia Rasal ay dagdag na gawain at pagod sa atin. Hindi ba kung minsan sa ating buhay, ang bigat-bigat ng ating dinadala, ang bigat-bigat ng ating kalooban, pumunta tayo sa simbahan, lumuhod, iniyak natin, halos isigaw natin kung ano ang nasa ating loob. Wala man tayong narinig mula sa Diyos, subalit nung naihinga natin sa Kanya ang kung ano ang ating naramdaman, pagkatapos dating manalangin, di ba nakaranas tayo ng kaginhawaan? Gumaan ang ating pakiramdam pagkatapos nating umiyak sa harapan ng ating Panginoon, kahit wala tayong narinig na isang salita mula sa Kanya. I experienced that. Nung pare ako na I'm very, very down. Di po pwedeng kausap ang aking mga magulang. Wala akong ibang makakausap. Tanging Diyos lamang.
And after I talk to God, I feel light within my heart. At para bagang sinasabi niya sa akin, narito lang ako, hindi kita pababayaan. Narito lang ako, hindi kita pababayaan. Ganun din mga minamahal na kapatid, kapag tayo ay naglalayag sa ating buhay, hindi madali ang ating buhay. Kung minsan akala natin okay na ang buhay natin, subalit kung minsan biglang dumarating ang malalaking mga bagyo at unos. Dumarating ang mga matitinding alon dulot ng mga problema. Talagang inuuga tayo kung minsan na malalakas na alon dulot ng pagsubok, kahirapan at problema sa buhay. Kung minsan takot na takot tayo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Subalit sa araw na ito, naririnig natin ang mga salita ng Diyos. Sabi niya sa atin, huwag kayong matakot. Narito ako, si Jesus ito. Anuman katindi o kahirap ang mga pinagdaanan natin na mga bagyo at alon sa buhay, sa araw na ito ay pinapalakas ng Diyos ang ating loob. Para bagang sinasabi niya sa akin, para ka na bang malunod sa iyong buhay, kapit lang na mahigpit sa akin. Subalit mayroong mga nagsasabi sa akin, Father, kahit kumakapit ako sa Kanya, madulas. Sabi ko naman sa Kanya, hayaan mo na ang Diyos ang hawak sa iyo. Dahil kapag ang Diyos ang hawak sa atin, hindi niya tayo kayang bibitawan. Dahil totoo at tapat ang Kaniyang pagmamahal sa atin. Ang pruweba ay walang iba, kundi ang pag-alay niya Kanyang buhay sa krus upang tayo ay Kanyang iligtas. Kaya mga minamahal na kapatid, mulit-muli tayo ay pinaalalahanan ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung minsan hinahanap natin ang Kanyang presensya, kung minsan napakahirap natin siyang matagpuan, subalit alalahanin po natin na sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay, nariyan lang siya. Hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo binibitawan, hindi niya tayo kinakalimutan, lalo na sa oras na matitinding alon at bagyo sa ating buhay. Huwag tayong matakot. Mayroon tayong palaging kasama na tapat at totoo na nagmamahal sa atin. Walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Kapit lang ng mahigpit. Hayaan natin na tayo ay Kanyang hahawakan. Hindi tayo malulunod dahil ang Diyos ay sasagip sa atin, magligtas sa atin, at tayo Kanyang pagkalooban ng pagpapala at biyaya. Huwag matakot. Mayroong Diyos na makapangyarihan, handang sumagip, handang magligtas sa atin. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Maupo po tayo dahil sa umagang ito, ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag sa isang bata ng ating mission station. Inaanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na lumapit po tayo dito sa gitna sa bandang harapan upang simulan na natin ang pagdiriwang ng binyag. Yung mga ninong at ninang doon po sa likod ng mga magulang. Yan. Dito po kayo magulang sa harapan. Bago po tayo magsimula, mga kaunting paalaala para sa mga magulang, ninong at ninang para maganda ang daloy ng ating sakramento ng binyag. Kapag merong mga katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. Ang inyong masagot sa mga panalangin, kagaya ng sagot na amin at sumainyo rin, ay isagot po natin ng malakas. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa umagang ito sa pagdiriwang ng sakramento ng binyag para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mga magulang, ninong at ninang, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking katanungan. Mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Ken Asher Ocampo Gutierrez. Bilang magulang ni Ken Asser, nais ba ninyong siya'y tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng sambayan ng Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upo na ito ay isang napakalaki at hindi madaling responsibilidad? Na akayin at hubugin ang inyong anak na si Ken Asser sa buhay at diwa ni Kristo? Opo. Opo, Father. Kayo naman, mga ninong at ninang, hindi madali ang responsibilidad ng mga magulang na ito. Kayo ang pangalawang magulang ni Ken Asser. Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin at hubugin ang inyong inaanak sa ating pananampalataya? Opo, Father. Bilang kinatawan ng sambayan ng Kristiyano, ikinagagala kong tanggapin ang inyong anak na si Ken Asser sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kaya't inaanyayahan ko kayo, mamagulang, ninong at ninang, upang krusan sa noo ang inyong pabibinyagan. Sa yugtong ito, ating i-welcome si Ken Asser sa ating Christian community. Ang pag-welcome po natin sa kanya ay ating gagawin sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito po yung gamitin natin sa pag-cross ng kanyang noo. Ang unang mag-cross, ako ang pari, sunod kayong mga magulang, sunod kayong mga ninong at ninang. Naunawaan ko ano ang gagawin? Opo, Father. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugom ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya sa tanda ng krus na banal. Lubin mo na ang batang ito na si Ken Asser ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa si Ken Asser ng banal na espiritu
upang siya'y mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makapatid, dalin at lumuhog sa Diyos na nagkakaloob ng kanyang buhay sa masumasampalataya at nagpapabinyag upang ang kanyang paglukob at paglingab ay maidulot ng tubig na puspos ng kanyang pagbabasbas. Ama naming lumikha, sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ama, hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak na si Ken Aser. Ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan na tatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking katanungan. At ang inyong isasagot, upo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot muli sa aking makatanungan at ang inyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan at muling pagkabuhay na manamatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya ako. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ngayon ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga magulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Ken Aser ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo, Padre. Bukal ba sa inyong loob na si Ken Aser sa pamagitan ng binyag na ito ay magiging Katoliko? Opo, Padre. Ken Aser, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Malamig. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoon Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa si Ken Aser sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang damit pambinyag na ito ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo ni Ken Asser ang buhay na walang hanggan. Amen. Pasot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Talik sa loob. Tatay ilagay sa ulo niyo. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Heso Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Sindihan po ninyo. Mga kapatid, ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ng batang bagong binyag na si Ken Asser. Sa tulong ng mamagulang ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, parang pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berheng Maria, Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala si Ken Asser. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiriwang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya, pagindapatin mo kami bilang mamagulang ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Heso Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mamagulang, ninong at ninang, sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinagsimulan para kay Ken Asser. Ihanda ninyo siya pagsapit ng araw ng pagtanggap sa masakramentong banal na ialay na ang sakramento ng binyag, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Amen. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Mga magulang, paiwan po kayo. Harap po kayo sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, narito muli ang isa na namang bagong miyembro ng ating simbahan, si Ken Asser Gutierrez. Bilang pagtanggap sa kanya, tanggapin natin ang masigabong palakpakan. Bumalik na po kayo sa upuan at tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan.
Mga minamahal na kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sandali at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Hindi niya tayo binibitawan at iniiwanan. Dumulog tayo sa mahabaging Ama na may buong pag-asa at pagtitiwala. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Ama mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pare at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawal namumuno sa pamahalaan upang makilala ka nila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at ihaon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilangap, dulutan mo ang diginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, tulungan mo kami. Sa gitna ng maraming unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayong makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang ngumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa ating mapagmahal na Ama. Hindi niya tayo bibitawan at iiwanan dahil lubos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tawagin natin siyang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan, please.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papuri at pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak,
upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang ating pong sponsor ay ang San Juan Chapel. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po natin suportahan ang isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Patuloy po tayong magtulungan sa ating fundraising Fiesta Raffle para madagdagan ang ating pondo sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Maaari po kayong magbenta ng tiket sa inyong mga kakilala at kaibigan. Maaari din kayong bumili ng mga raffle tickets. Ang raffle ticket ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang ticket at 200 pesos naman isang booklet. Magtulungan po tayo sa adhikaing ito. At sa August 30 ay magsisimula na ang ating nobenaryo para sa ating kapistahan. Ito po ang ating mga gawain sa araw na ito. Alas 4 ng hapon, prosesyon mula sa Cluster Hope patungo dito sa tahanan ni Maria. Alas 6 ng gabi, pagdarasal ng nobena. Alas 6:30 ng gabi, pagdiriwang ng banal na misa. At magkakaroon din po tayo ng Zumba contest sa darating na September 8, bahagi ito ng pagdiriwang ng ating kapistahan. May cash prizes po sa mga mananalo. Para sa pagpaparegister at iba pang mga impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga chapel officers. Muli, inaanyayahan po ang bawat pamilya at ang lahat na makiisa at makibahagi sa ating mga gawain. Naway patuloy tayong magtulungan upang maging masaya at makahulugan ang pagdiriwang natin ng kapistahan ni Our Lady of the Sacred Heart. Maraming salamat po. Sa darating na August 11 ay kapistahan ng Santa Clara, St. Clair. Inanyayahan po ang lahat para sa fiesta po ni St. Clair sa darating na August 11.
Ang kanilang pagdiriwang ng banal na misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi doon po sa Greenville Subdivision. Sa lahat po ay inaanyayahan na makiisa sa pagdiriwang na ito. No? Fiesta ni St. Clair sa Cluster Love. Sa August 15 ay fiesta naman po ni Senior San Roque. No? Siya po ang patron ng San Roque Chapel. No? At magkaroon po tayo ng banal na misa sa ganap na ika-4 ng hapon. 4 o'clock po ng hapon. So ang lahat po ay inanyayahan para sa pagdiriwang ng kapiestahan ni Senior San Roque sa San Roque Chapel sa ganap na ika-4 ng hapon. No? So ito po yung mga fiesta ng ating chapels na nasasakupan ng ating Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Patuloy pa rin po ang ating patronal visit. Parang hindi binasa dyan sa ano. Patuloy pa rin po ang ating patronal visit at ang ating mahal na Berhen ay nasa Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Ang kanilang misa ay mamayang gabi sa ganap na ika-7 ng gabi. Bukas po ay dadalhin po siya sa WIP, no? At magkakaroon din po tayo doon ng pagmimisa sa Martes sa ganap na alas 10 ng umaga, no? So yun po yung ating schedule para sa ating patronal visit. Huwag pong iwala yung announcement natin sa patronal visit dahil marami po ang nakasubaybay na mula sa ibang kapilya kung nasaan na ang ating Our Lady of the Sacred Heart. So, andyan na po siya ngayon sa Santa Teresa ng Calcutta at mamayang gabi ay ang kanyang banal na misa. Hindi po pang Sunday ang ating misa mamaya, no? Kundi ang ating misa. So, ang taga-Calcutta, it's good na nagsimba po kayo ngayon. Kasi yung misa natin mamayang gabi is para kay Our Lady of the Sacred Heart, para sa mahal na Berhen Maria. So, kita-kits po tayo mamayang gabi sa ganap na ika-7 ng gabi. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Naway pagpalain at basbasan kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Huwag matakot. Kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po, Rainy Sunday.